إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربه تبارك وتعالى رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين ثم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى اتقوا الله في السر والعلن فإن ربكم أمركم بذلك فقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating katakutan ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na pagkatakot sa Kanya. Ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga salita, sa ating mga gawain. Ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala saan man tayo naroroong panahon, saan man tayo naroroong lugar. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga Muslim at mga Muslimah, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay gaya ng nabanggit ni Imam Ibn Kathir rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. At-taqwa huwa ismun jami'un li fi'li at-ta'ati wa tarkil munkarat. Ang pagkatakot ika sa Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang pangalan, ito ay isang katawagan na kung saan nasasaklaw niya, kung saan kanyang nasasakop ang pagsasagawa ng mga pagsamba sa Allah, ang mga pagsasagawa sa mga ikinalulugod ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa tarkil munkarat. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pangingilag, ang paglayo sa mga bagay-bagay na ikinapupuot at ikinagagalit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid sa Islam, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang paglayo sa mga bagay-bagay na ikinamumuhi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay paglayo sa mga kasalanan, paglayo sa lahat ng mga uri ng kasalanan at mga klase nito. Ito man ay malaking kasalanan o maliit, hayag man, lantaran man o lingid na kasalanan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala ay paglayo sa shirk, paglayo sa pagtatambal sa Allah, paglayo sa bid'ah, paglayo sa pagsisinungaling, paglayo sa panlilibak. Ang pagkatakot sa Allah ay paglayo sa pandaraya sa anumang transaksyon sa ibang mga tao. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng mga bagay-bagay na ikinagagalit at ikinamumuhi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung iyong tinatalikdan at tinatalikuran ang mga ito ay napakalinaw, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, na tumutukoy na ang taqwa ay nasa iyo. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng napakaraming mga ayah, nagpahayag ng napakaraming mga talata sa Quran na tumutukoy at nagtuturo sa mga kasalanan na kanyang ipinangingilag sa kanyang mga alipin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ba ang naging kadahilanan? Ano ba ang siyang naging kadahilanan kung bakit napalabas ang ating mga magulang, si Adam at si Hawa alayhimassalam?
sa lugar ng kasiyahan, lugar ng karangalan, ang Jannah tungo sa lugar ng kapahamakan, tungo sa lugar ng problema, tungo sa lugar ng kalungkutan. Ano ba ang siyang kadahilanan kung bakit napalaya si Iblis? Kung bakit itinaboy si Iblis mula sa kaharian ng langit at siya ay naging kasumpa-sumpa sa Allah subhanahu wa ta'ala? Wala nang iba kundi ang kasalanan at ang paggawa sa mga bagay-bagay na ikinamumuhi ng Allah. Ano ba ang siyang naging kadahilanan kung bakit pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala? Nalunod ang mga pamayanan ni Nuh alayhi salam. Ano ba ang kadahilanan, mga alipin ng Allah, kung bakit winakasan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang imperyo at kaharian ni Fir'aun at siya ay napabilang sa mga nangaluging nilalang? Ano ba ang kadahilanan, mga alipin ng Allah, kung bakit itinaob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lupain ng pamayanan ni Lot alayhi salam? Wala nang iba kundi ang pagsasagawan sa mga bagay-bagay na ikinagagalit at ikinapupuot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nagwika sa banal na Quran, فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. At bawat pamayanan at bawat suwail na pamayanan, sabi ng Allah, ay aming kinuha, aming pinarusahan at nilitis. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا. Ang ilan sa kanila, sabi ng Allah, ay aming pinadalahan ng mga batong ulan, aming pinaulanan ng mga bato. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ. At ang ilan naman sa kanila ay tinamaan ng napakalakas na hiyaw, napakalakas na sigaw na nagdurog sa kanilang mga puso. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. At ang ilan naman sa kanila ay nilamon ng lupa. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. At ang ilan naman sa kanila, nang dahil sa kanilang kasalanan, sila ay nalunod, sila ay aming nilunod. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. At wala sa kalagayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang dayain, na kanyang lamangan ang kanyang mga alipin. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Subalit ang mga nilalang, subalit ang mga tao, sabi ng Allah, sa kanilang mga sarili, sila ay mga mandadaya. Mga minamahal na kapatid sa Islam, ating iwasan ang paggawa ng mga kasalanan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na ang kasalanan, siyang nagiging pangunahing dahilan upang bumaba ang galit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang pangunahing dahilan upang ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpababa ng iba't ibang uri ng sakuna. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapangyari ng iba't ibang mga sakuna, mga trahedya dito sa ibabaw ng lupa. Walang sakuna, problema, trahedya, dilubyo, liban na lamang nang dahil sa kasalanan na nagagawa ng kanyang mga alipin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na kapatid sa Islam, kung ang mga dalubhasa sa mundo, kung ang mga pantas at mga nakapag-aral sa mundo ay ating tatanungin, kung ang pag-asa, ang nag-aaral ng panahon, nag-aaral ng klima, kung ating silang tatanungin, bakit nagkakaroon ng mga iba't ibang bagyo? Bakit nagkakaroon ng napakalakas na mga pag-ulan, mapinsalang ulan? Kanilang sasabihin, tiyak na sila ay tutugon. Kanilang sasabihin, ito ay sa kadahilanan ng ganito, ganyan. Ito ay sa kadahilanan na ang ulap ay nagkumpulan, na may dalang ulan. Kung ating tatanungin, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang PHIVOLCS, ang nag-aaral ng iba't ibang paggalaw ng bulkan, kung atin silang tatanungin kung bakit nagkakaroon ng mga pagsabog, mga volcanoes eruption, at nagkakaroon ng sunod-sunod na pagyanig, sunod-sunod na paglindol dito sa lupa, kanilang sasabihin, sila ay magsasabi at tutugon, yan ay sa kadahilanan ng ganito, ganyan.
kung ating tatanungin ang mga dalubhasa, ang ating tatanungin ang mga doktor, ang mga dalubhasang manggagamot dito sa dunya, kung bakit nagkakaroon ng iba't ibang nakakahawang sakit, nagkakaroon ng pandemya, nagkakaroon ng epidemya sa iba't ibang mga lugar, kanilang sasabihin yan ay sa kadahilanan ng ganito ganyan. Katulad ng ating mga naririnig na babasa sa iba't ibang pahayagan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ang Allah ang ating tatanungin, kung ang banal na Quran ay ating pakikinggan, ang mga talata na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala ay naglinaw, nagsabi sa tunay na kadahilanan kung bakit bumababa ang iba't ibang sakuna at dilubyo dito sa dunya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Sa pinakamagaan at pinakamalapit na Tagalog nito, mga alipin ng Allah, namutawi at lumitaw ang kapinsalaan, lumitaw ang pagkasira fil bar, sa lupa, sa lupain, wal bahar, at sa karagatan, bima kasabat aydin nas, nang dahil sa mga gawaing ginawa ng kamay ng mga nilalang, nang dahil sa mga kasalanan kanilang ginawa, liyudhiqahum ba'd alladhi amilu, at nang sa gayon, sabi ng Allah, kanilang matikman, kanilang malasahan ang karampatang parusa ng mga kasalanan kanilang ginawa, la'allahum yarji'un, at nang sa gayon sila ay magsumamo, at nang sa gayon sila ay manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Sheikh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala ay nagbigay ng linaw sa aya na ating binanggit sa Suratul Rum. Qala Sheikh Al-Mufassir Abdul Rahman As-Sa'di, ista'lana al-fasadu fil barri wal bahr, yani fasadu ma'ayishihim ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والوباء وغير ذلك بسبب أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبعها. Ayon sa isang pantas, sa isang scholar na si Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, yang aya na yan na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay napakalinaw, napakaklaro, napakalinaw, na nagpapaliwanag sa kadahilanan kung bakit ang Allah subhanahu wa ta'ala sinasadya niyang pangyarihin ang napakaraming problema at sakuna dito sa dunya. Sa atin dito sa pangkasalukuyang panahon, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo nakadama, lahat tayo nakaramdam at naapektuhan ng tinatawag na pandemya. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, kanya itong pinangyari nang dahil sa kasalanan ng iilan. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika sa banal na Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Zulm. Binanggit na Allah subhanahu wa ta'ala kung bakit siya nagpapababa at nagpapadala ng fitna, ng parusa dito sa dunya. Wattaqu fitnah, at inyong pangilagan, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang sakuna, ang parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na itong parusa na ito, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya tinatamaan, hindi niya ini-specialize, hindi niya tinatamaan sila yaong mga makasalanan lamang. Bagos ito ay sasaklaw sa lahat, sasakop sa lahat, may kasalanan man o wala. So ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbigay ng karampatang parusa, karampatang kapalit na ginagawa ng mga iilang mga makasalanan. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ating pakinggan ang babala ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawa Ibn Majah fi sunanihi, naiulat ni Imam Ibn Majah sa kanyang sunan, an Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, ayon sa salaysay ni Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, aqbala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dumating sa amin ang mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagbigay ng pangusap, nagbigay ng mga sermon at salita.
Ya ma'syaral muhajirin, o grupo ng mga muhajirin, o grupo ng mga muhajirin, khamsun idabtulitum bihinna wa a'udhu billahi an tudrikuhunna. Ayon sa ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 5 bagay, 5 kasalanan na kung ito ay inyong gagawin, kung kayo ay susubukin ng Allah dito at inyong gagawin, wa a'udhu billahi an tudrikuhunna, at ako ay nagpapakupkop sa Allah na ito ay inyong madatnan. Lam tudharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha biha at-ta'un illa fasha fihin at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihin alladhina madaw. Walang pamayanan ika, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang mga grupo ng tao na kanilang ilalantaran ang mga bagay-bagay na kapuot-puot sa Allah. Ang pinupunto dito, mga alipin ng Allah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay ang zina na tinatawag o ang pangangalunya sa Tagalog. Lam tudharil fahishatu, walang mga pamayanan na kanilang ihahayag, gagawing lantaran ang pangangalunya. Magiging normal sa kanila, liban na lamang na sila ay sasaklawin ng ta'un. Ang ta'un, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ayon sa ating mga scholar, mga sakit na mapinsala at humahawa sa iba. Pandemya, kung ating papangalanan, mga alipin ng Allah, COVID-19 sa pangkasalukuyang panahon. Maliban na lamang na sila ay sasaklawin ng ta'un wal awja', at lalawak ang taggutom. Lalawak ang taggutom na tatama sa kanila, na kung saan itong taggutom at mga pandemya, epidemyang tumama sa kanila, hindi pinangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nangaunang panahon sa kanila. Pangalawa, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walam yunqisul mikyala wal mizan illa ukhidu bis sinin wa shiddatil maunati wa jawri sultani alaihim. Walang mga nilalang, walang mga tao, walang pamayanan na kanilang hindi ko kumplituhin ang mga kilo at timbangan. Ang pinupunto ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam dito sa kanyang hadith ay ang panglalamang. Panglalamang sa transaksyon, sa pagbili at pagbenta. Walang mga pamayanan na kanilang babawasan, hindi bubuuin ang mga kilo at timbangan. Magiging normal ang pandadaya sa mga palengke. Magiging normal ang pandaraya sa mga pamilihan. Liban na lamang na sila ay parurusahan ng Allah ng sinin, tagtuyot sa mga pananim, tagtuyot sa mga pinagkukunan ng mga yaman, wasyiddatil mauna, at titindi, sisikip sa kanila ang kanilang pamumuhay, wajawri sultani alaihim, at ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hahayaan na sila ay pamunuan ng isang suwail na pinuno, isang makasalanang pinuno. Pangatlo, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatar minas sama walawla al-bahaimu lam yumtaru. Ikatlong kasalanan na binanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, at walang pamayanan na kanilang hahadlangan, haharangan ang pagbibigay ng zakah, pagbibigay ng karampatang kawang-gawa para sa may mga kakayahan. Kanilang pipigilan ang zakah, illa muni'ul qatar, liban na lamang na pipigilan ng Allah, liban na lamang na pagkakaitan sila ng Allah ng ulan na nanggagaling sa langit. Walawlal bahaimu lam yumtaru, kung wala lamang, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang mga namumuhay dito sa dunya maliban sa mga tao, kung wala lamang ang mga hayop, kung wala lamang ang mga ibon na namumuhay dito sa dunya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang ipapadala ni patak na ulan, karampatang parusa, karampatang kapalit ng mga kasalanan ng kanyang alipin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaapat na kasalanan na binanggit ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, walam yanqudu ahdallahi wa rasulihi illa sallatallahu alaihim aduwan min ghairihim fa'akhadhu ba'da ma fi aydihim. Walang mga pamayanan na kanilang puputulin ang kanilang ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala,
kanilang puputulin ang kanilang kasunduan sa Allah, kanilang puputulin ang kasunduan sa mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, kanilang ititigil ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang paparamihin ang pagsuway sa ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, liban na lamang na ang Allah ay magtatalaga ng mga kaaway na maliban sa kanila. At ang mga kaaway na ito, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sasamsamin, kukunin ng sapilitan kung ano man ang meron sa kanilang kamay. Magkakaroon ng napakaraming panghahamak sa mga kamusliman, dala ng mga hindi Muslim na itinalaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalima, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, walam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kapag ang mga pinuno ng mga Muslim na namumuno sa mga komunidad ng mga Muslim, kapag dumating ang panahon, dumating ang oras na ang mga pinuno ng mga Muslim, kanilang isa sa walang bahala ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kanila mang isa buhay o isa batas ang batas ng Allah, kanila pa itong pinagpipilian. Kanila pa itong pinagpipilian. Kung ang mga bagay-bagay na ipinahayag ng Allah ay sumasang-ayon sa kanilang mga sarili at pagnanasa, kanilang isa sa buhay ang mga batas ng Allah. Kung ito naman ay taliwas sa kanilang mga pagnanasa at sariling personalidad na pangangailangan, kanilang iiwan ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ. Pipiliin nila ang mga nais nila na mga batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Liban na lamang, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, magiging ang awayan o ang hidwaan, gagawin ng Allah ang hidwaan sa pagitan nila. Rawahu Ibn Majah. Yang hadith na yan, mga alipin ng Allah, ay naiulat Ibn Majah. At ayon kay Imam Al-Albani, hadithun hasanun sahih, hadithun sahih. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, halina't manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay humingi ng habag at awa, humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay nagwika sa banal na Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Wala sa kalagayan ng Allah, ya Muhammad, wala sa kalagayan ng Allah na kanyang parusahan ang kanyang mga alipin, wa anta fihim, habang ikaw ay nasa kanilang likuran, habang ikaw, ya Muhammad, ay namumuhay kasama nila. Mga alipin ng Allah, sa panahon natin ngayon, ang mahal na propeta ay umauna. Wala sa ating tabi ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Subalit ang Allah ay nagbanggit ng pangalawang kainaman ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. At wala sa kalagayan ng Allah na kanyang parusahan ng kanyang mga alipin habang sila ay humihingi ng kapatawaran sa Allah, habang sila ay humihingi ng pasensya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wadh-dhikril hakim. أقول ما سمعتم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Mga minamahal na kapatid sa Islam, mga Muslim at mga Muslimah, ating katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan ang kanyang mga ikinagagalit, ikinapupuot na mga bagay-bagay. Fattaqullaha mastata'tum wa ati'u. Inyong katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa abot ng inyong makakaya. Wa ati'u, at inyong sundin ang Allah subhanahu wa ta'ala. Inyong sundin ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa inyong mga gawain at kilos. Mga minamahal na kapatid sa Islam, ang paggawa ng kasalanan ay magiging lambong, magiging harang ng puso, at magiging kadahilanan ng pagkalihis nito mula sa matuwid na gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala.
falamma zaghu azagha Allahu qulubahum. At nang ang mga Banu Israel ay sadyain nilang iligaw ang kanilang mga sarili. Kanilang iniligaw ang kanilang mga sarili. Azagha Allahu qulubahum. Tunay na hahayaan ng Allah na maligaw ang kanilang mga puso. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, palagiin natin ang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo ay kanyang bigyan at pagkalooban ng tunay na pagkatakot sa Kanya. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagturo ng panalangin, nagturo ng isang panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ayon sa mga scholar sa hadith, itong dua, panalangin na kung saan hindi kailanman iniiwan ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka al-huda. O Allah, o aking Panginoon, tunay na ako ay humihingi sa iyo ng gabay, ng patnubay, wat-tuqa, at ako ay humihingi sa iyo na ako ay iyong pagkalooban, ako ay iyong gawaran ng tunay na pagkatakot sa iyo. Sino ang nananalangin sa panalangin na ito, mga kapatid sa Islam? Wala nang iba kundi ang pinakamatatakutin sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Hindi niya nakalimutan kailanman, hindi niya nakaligtaan na siya ay manalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay gawaran ng Allah ng tunay na pagkatakot. Wala afaf, at ako ay iyong gawaran, o aking Panginoon, ng pagprotekta sa sarili, pangingilag sa mga kasalanan. Wal ghina, at ako ay iyong pagkalooban ng iyong yaman, ako ay iyong pagyamanin. Mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay magsumamo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mga pagkakamalit kasalanan na nagagawa araw-araw, gabi-gabi. Ang ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagwika sa kanyang marangal na hadith, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Ang lahat ng supling, ang lahat ng inaanak, ang lahat ng anak o angkan ni Adam alayhi salam, ang lahat ng sangkatauhan, khatta'un, tunay na nakakagawa palagi ng kasalanan at pagkakamali. Palagi ang nakakagawa ng pagkakamali sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khairul khatta'in at-tawwabun, at ang pinakamahusay na nagkakasala sa Allah, ang pinakamainam na nakakagawa ng pagkakamali, kasalanan sa Allah, at tawwabun, silang mga nagbabalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo ay humingi ng tauba, tayo ay humingi ng kapatawaran sa Allah subhanahu wa ta'ala. Magbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala tusalluna ala nabiyyikum fa inna rabbakum amarakum bidhalika faqala jalla sha'nuh inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من المتقين الصالحين المصلحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وذنوب إخوتنا وأخواتنا اللهم اجعلنا متحابين فيك يا الله اللهم بارك لنا ما أعطيتنا من الرزق والنعمة اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.